Hello mga God, this is your Mama Boots. Now for today's video, I'm gonna share with you the recipe of the famous Hainanese chicken rice dish dito sa Singapore. Ito yung dinadayo ng mga turista dito. So meron tayong Milsus kit na ready to cook na. Pero pag gusto po natin yung standard, self-standard, mag-prepare lang po tayo ng boiled water, beef nor cubes, lemongrass, salt, black pepper or white pepper. So, ito na nga. Nag-prepare na po ako ng sabaw natin. Ayan. I-stir po natin para ma-mix yung lahat ng mga ingredients na nilagay po natin. Tapos, dyan yung malalaman yung aroma pag na-mix na lahat ng ingredients kasi mabango na siya at sarap na kainin. Parang ganon. So, ayan, natatakpan po muna natin siya at hintayin na kumulo yung tubig. Tapos, nag-prepare na din po ako ng chicken natin and I cut it into pieces na. Ito yung breast part na sinaserve talaga dito sa restaurant. Breast part talaga yung sinaserve nila. So, kinunan ko na siya ng bones para mas madali i-dip at kainin mamaya pagkatapos. Pero yung employer ko kasi gusto nila yung leg part. Kaya, for our version, nilagyan po namin ng leg part at saka uh, chicken feet. So, ayan yung mga sauce niya. Chili sauce, oyster sauce, na may tuyo at asukal, ginger. Minash ko na siya. So, ayan, kumukulo na ano. So, tandaan, bago natin lagay yung manok, dapat kumukulo talaga yung sapaw natin o yung tubig natin sa pot para ma-reach po natin yung cooking time niya at hindi masira yung texture at saka yung laman ng manok natin. So, dapat kumukulo talaga yung tubig natin bago natin ilagay yung manok. So, ayan, nilagay ko na siya lahat at medyo napasobra ako sa sabaw pero okay lang yan. Ayan. So, ilagay natin siya lahat. I-stir po muna natin para bumaba yung nasa taas. Kaya mas gusto ko yan, yung nakikita yung apoy na sumasayaw-sayaw. Gustong-gusto ko talaga yan. So, hintayin po natin na kumulo yun. Nag-prepare na din po ako ng rice natin. Kasi hindi makukumpleto yung Chinese chicken rice ng Singapore kung hindi po natin lalagyan ng sabaw ng pinakuluan natin na soup, yung kanin. So, yung kanin na to, yan yung nagpapakumpleto sa dish ng chicken rice. So, ayan, ni-rinse ko na po siya. Once lang kasi uh, ayaw nila ng dalawang beses na rinse. So, nag-prepare na din po ako ng measuring cup na ginamit natin kanina for our rice. So, gumamit ako ng rice na dalawang cup. Dalawang cup ng rice. So, ayan, kumulo na yan kanina, 'di ba? So, kinuha natin, yan yung ilalagay po natin sa kanin natin, sa last na tubig ilalagay natin sa kanin. So, ayan na nga, dalawang cup ng rice ang nilagay natin. So, it seems na yung mga Chinese people gusto nila yung texture na smooth rice. Ayaw nila ng matigas, dry, kasi boring kainin yan. So, yung ginawa ko is, lalagay po ako ng dalawang cup ng soup. Tapos, half. Pasobrahan natin ng kaunti para makuha natin yung preferences na gusto ng ating mga customer or let's say ng employer. So, ayan na nga. Medyo dahan-dahan lang kasi napaso na po ako dyan. So, hindi natin maiiwasan na meron talagang ganyang ganap sa kusina. Yung mapapasok ka talaga ng mga sabaw, apoy, mantika. Yan, yung mantika yung pinaka-the best. Kasi nagmamarka talaga yan. Hindi makukumpleto yung pagkatao ng isang cook kung walang ganong ganap na nangyayari sa kusina. So, expect the unexpected. So, ayan na nga, nilagay ko na yung dalawang cup ng tubig o sabaw. Tapos, lalagyan pa natin yan ng sobra para makuha natin yung pinaka-target na texture ng ating granules. Yung soft at saka yung medyo wet siya. Kasi ayaw nila ng dry. So, ayun na nga. Dadagdagan pa natin kasi feeling ko parang kulang pa. So, ayan. Then, imimix po natin para ano po yung lahat ng mga ingredients sa bawat granules.
So, ayun na nga, mag-balance. Pagkatapos niyan, ilalagay na po natin yan doon sa rice cooker. Pero bago yan, isi-stir po muna natin ulit. Baka masunog yung nasa ilalim. Kaya, kailangan po pag from time to time, isi-stir po natin para hindi masunog at masira yung mukha ng manok natin. Pagkatapos natin kunin yan mamaya sa apoy. So, ayan na nga, ika-close na natin. Tapos, hihintayin po natin yung cooking time na 37 minutes sa rice po natin. Then, ayan na nga, i-check po natin ulit. Ayan, kumukulo na. So, nakikita nyo sa taas, meron siyang parang mga dumi-dumi, kukunin po natin yan. Ayan, napaka-stricto po ako sa time, sa cooking time natin, kasi bawal na ma-overcook yung chicken natin or yung rice natin. So, ayan na nga, nagsusmoky-smoky na yung rice natin, and also our soup. Naaamoy ko na siya, sobrang sarap na amuyin at sobrang sarap na kainin. Yung amoy niya talaga nakakabaliw. Kaya, binabalik-balikan ng mga turista. So, ayan na nga, nag 5 minutes na again. Ang bilis lang, diba? So, after 5 minutes, after ilang minuto na mag-dry na yung rice natin, isi-stir po natin yan kasi merong nabubuong mga ingredients sa isang parte lang ng kanin. Sa isang area lang. Kaya, kailangan natin i-stir siya pag nag-dry na yung rice natin. Yung wala ng tubig, yan, isi-stir po natin yan para mag-balance lahat ng mga ingredients yan sa loob. So, ayan na nga, kumukulo na at ang bango-bango-bango na ng soup natin. So, ayan, i-check po natin yan. So, kukuha po tayo ng chopstick para i-poke yung chicken natin para malaman natin kung luto na ba yung loob niyan. Ayan, kumuha na ako ng chopstick. So, ipopoke na po natin. So, medyo dahan-dahan ako dyan kasi napapasok ako ng smoke ng ating sabaw. Ayan, tinusok ko na po. So, dyan natin malalaman pag luto na yung loob kasi wala nang may dumidikit na mga small parts of chicken. So, dyan natin malalaman pag luto na. So, ayan, kukunin na po natin yan. I-drain po natin kasi hindi po natin isasabay yung sabaw sa manok. So, ilalagay na natin yan sa isang presentableng plate para mas maganda yung kain nila mamaya. So, ayan, kita nyo yung napaka-flawless na mga manok natin. Hindi sira yung 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 laman. O, diba? Yung texture niya, ganun pa din. Kaya, dapat yung cooking time nyo, istignan nyo talaga 20 to 25 minutes. Ayan, nilagay ko na po lahat yan. Ayan, kita nyo naman. Ayan, napaka-flawless, diba? Mukha palang sarap na kagatin kasi napaka-juicy sa loob. So, huwag natin pasobran kasi ayan, kita nyo, meron dyang isang manok na parang nasira yung labas ng balat niya. So, kailangan dapat tayo sa cooking time natin. Tandaan lagi 20 to 25 minutes lang. So, ipopoke ulit natin. Malalaman natin kung luto na yung chicken natin sa loob. Ayan. So, wala nang dumidikit na mga small parts ng manok. Ayan. So, nag-cut na din ako ng cabbage. Cabbage or Chinese pechay pwede. So, I cut it into square slice. Ayan. So, unahin po natin yung matigas para mas mabilis maglambot. Ayan, nilagay ko na po yung mga matigas na part ng Chinese pechay. Tandaan, pwedeng Chinese pechay or cabbage. Ayan. So, hintayin po natin na kumulo yan. Then, ilagay po natin sa small flame lang. Small flame lang po. Para hindi masyado malatay yung ating cabbage. So, ayan. Hintayin po natin yung 5 minutes na kumulo yung sabaw natin. So, ayan na nga. So, ito na, nilagay ko na siya sa plate natin. Tapos, yung i-varnish ko is sesame oil po yan. Mas masarap kasi pag may sesame oil eh. Pwede din sa atin yung version natin, yung toyo. Pwede yung toyo, pero kaunti lang para hindi siya masyado salty, no? So, ayan na, nag-varnish na ako ng sesame oil. Mabango kasi yung sesame oil. Pag kinain mo, mabango siya. Tapos, yung lasa niya hindi masyado
tawag ba doon, hindi siya masyado malasa at ano sa lalamunan. Yung mild lang kasi ito, yung ano, yung sesame oil, mild lang siya. Ayan, tapos nilagyan ko na siya ng design na coriander. Ano ba tawag sa atin yan? Mint leaf ba yan? Basta coriander, i-search nyo. Tapos, ayan, nilagyan ko na siya ng dahon-dahon. Ayan. Tapos, syempre, nilagyan natin ng konting style. Yung pipino, nilagyan natin sa gilid. Ayan, kasi nasarapan sila sa pipino. Gusto nila yung pipino. So, ayan na nga. Finished product natin. Kita nyo, napaka flawless ng manok natin at makikita sa texture niya na pag kinagat mo, napaka juicy sa loob niyan. So, ayan na nga. At saka, isa pa, hindi ko napakita sa inyo, pagkatapos nyo palang kunin sa sabaw yung manok, ilagay po natin sa isang lagayan na malalim, like bowl. Tapos, lagyan po natin ng ice para mas juicy at mas fresh yung kakalabasan ng manok natin. So, kailangan po natin i-dip siya sa ice para mas maganda yung mukha ng manok natin. So, ito na nga, binuksan na natin yung rice natin. Luto na po siya at ang bango-bango, ang sarap ng kainin. Tapos, nilagay ko na din po lahat ng mga cabbage natin. Adios!